nakikita naman yun sa aking mukha, puro binaw. Maliliit pa kayo mga kapatid, kasama ko na ang ating bibig. So, pero, tagapakinig lang. Nakikinig na ako mga kapatid, pero hindi pala pwede yun. Na makikinig ka na naman. Habang buhay, hindi may pagkakataon din na magsasalita ka, yung ma-share mo ang salita ng Diyos. Kasi, nung panahon nga ni Jesus, ang kanyang mga apostol, naging sunod-sunod sa kanya, di ba? Wala silang alam, kundi yan, puro umaasa sa ating Panginoon. Pero nung wala na ang ating Panginoon, natuto na sila mga kapatid. At lalong matapang pa. Praise God! Hallelujah! Unang tingnan niyong ang salita ng Diyos, ang ating ipamuhay mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Dahil ang sitwasyon natin ngayon, hindi biro ito. Testing lang siguro o isang pasada lang mga kapatid, pero hindi natin alam ang sitwasyon natin. Kasi ang kaaway nga, double time sa paggawa ng masama at marami pa siyang ibihahin. Ang siya sabi, di ba, parang buhangin sa dagat, karami ang mapapahamak, lalamig ang pag-ibig ng marami. Praise God, hallelujah, ang manatili hanggang sa wakas. May kuman kasi na manatili. Pag sinabing manatili, pag nagaganyan ka sa kamay mo, hindi ka pwedeng gumalaw, lalo na pag nagaganyan. Pag gumalaw ka, ulit yun. Kaya manatili tayo sa presensya ng Diyos. Stay connected. Praise God, hallelujah. At ngayon magsisimula tayo mga kapatid sa aklat ng Psalms 119 kung paano humihingi ng guide ang si King David sa kanyang buhay mga kapatid. Maiksi lang naman ito kasi kung masyadong mahaba, baka wala na rin tayong maintindihan. Praise God, purihin ng Panginoon. Kaya maiksi lang. Ngunit, ang nais ko sana na ating maipamuhay ito, lalo na sa inyong mga kabataan, kami may mga edad na, alam namin ang aming gagawin, ngunit ang Diyos lamang nakakaalam mga kapatid. Kasi siyempre, yung mga paghihirap, mahirap. Mahirap. Katulad ni Chinching, alalang-alala mga kapatid, praise God. Alalang-alala. Kasi sa totoo lang, malakas siyang kumain. 2 plato. Ngayon ang sabi ko, 1 plato. Praise God kasi paano kung wala nang makain? Patay na. Kaya kailangan i-practice natin ang ating sarili. Wala pang pag-uusig yun, gutom pa lang. Pero siyempre, pag gutom, may kasamang tapak mga marahas, madahas mga kapatid. Kaya gulo. Praise God, hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Hindi naman ako pwedeng tumanggi sa ating buting pastor kasi nagsama kami sa loob ng almost 24 years, 23 years, gano'n. 1995, 96, gano'n mga kapatid. Matagal na. Puro tagapakinig na ako. Di ako nagsasalita. Praise God, hallelujah, kasi kailangan din kasi hinihingi sa Panginoon yan eh. Kagaya ninyo, mga young people, mahusay kayo magsalita at may mga pinag-aralan. Praise God, hallelujah. Ako hindi ako nagsasalita, tagapakinig lang. Ngunit nung sinabi ng ating puting pastor, hindi ako makatangki. Kasi matagal na kaming nagsasama mga kapatid, praise God. At sa aking pakikinig, kailangan mayroon din tayong maintindihan. Kasi kung pakinggan mo, sa kabila, wala na. Praise God, hallelujah, hindi na tayo makapahagi ng salita ng Diyos. Wala na tayong alam, mga kapatid. Mahirap yung taong walang alam, di ba? Ay, kunti, basta mayroon. At maibahagi natin sa ating kapwa. Dito sa aklat ng Psalms 119, verse 33, mga kapatid, ang sabi ni King David, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan
hanggang sa wakas. Hindi ako mabilis magsalita mga kapatid ha, pero unawain natin ang salita ni King David sa ating Panginoon. Sa 34, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong utos, sapagkat siya kong inaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patutungo at huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Alisin mo ang aking karustahan na aking kinatatakutan, sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Narito ako'y nananapit sa iyong mga tungkulin. Buhayin mo ako sa iyong katuloyan. Praise God! Hallelujah! Dito naman sa Santiago verse 1:22 hanggang 24 mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Pati nga sa paghahanap ng mga kapatid, mabagal ako. Dahil hindi katulad sa inyo, masipag kayo mag-aral ng salita ng Diyos. Di ba? Mabilis. Na si David. Praise God! Hallelujah! Ang ama niya medyo may kapagalan. Pero ang sabi nga is slowly but surely. Praise God! Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Dito sa 22, datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Di ba? Tinatamaan ako rito mga kapatid. Gusto ko kasi makinig lang. Makinig lang ako mga kapatid. Di ako kukontra. Di ba sabi yung mga may power, ako lang yung kukontra. Yan mga kapatid. Oo, kasi lalo na pagka salita ng Diyos ang pag-uusapan. Huwag paging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis pagdakay kanyang nalilimutan kung sino siya. Kapag tumingin tayo sa salamin mga kapatid, kitang-kita natin ang ating kapangitan at kapugian. Pero pag talikod mo na, hindi mo na alam yung mukha mo. Kaya sasabihin mo, kahawig ko si Gabi Concepcion, William Martinez, yung mga sikat nung araw mga kapatid sa kapanahonan ko. Diba? Hindi ko na alam itong bago ngayon. Maraming bago. Mas pogi pa. Praise God, hallelujah. Ganun mga kapatid ang sitwasyon natin. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sapagkat pinagkaloob niya ang araw na ito mga kapatid upang muli tayong sama-sama. Iilan na lang tayo mga kapatid, diba? Karamihan mga young people, yung mga senior wala na. Kasi nga bawal. Ayan ang nakakalungkot mga kapatid. Sa totoo lang, sukdulan ang kasamaan sa daigdig sa ngayon. Ang mga cellphone, hindi naman sa inyo tinutukoy ko mga kapatid ha. Sa labas mga kapatid, wala kang makita kundi ball. Ayan ang laman ng mga cellphone sa ating kapanahunan ngayon. Hindi lahat, ngunit karamihan. Ano ba ang tumapos sa panahon ni Noe? Sukdulan ang kasamaan mga kapatid. Hallelujah. Kaya yan ang nakakatakot. Hindi easy ang buhay natin sa panahon sa ngayon. Mahirap mga kapatid. Kami nga ang ating buting pastor, naglakad kami at marami kaming pangarap. Gusto namin makabili ng lupa. Madaling magbilang ng pera pero
Ano man ang tigilan? Di ba? Pagtrabahoan pa yun eh. Marami kaming pangarap, pero naglalaro sa isip ko kung tatagal pa ang panahon natin kung hindi tayo uusikin ng mga nag-uusik na hindi mga tunay na Kristiyano, mga kapatid. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na sinasabi nga roon magkaroon ng matinding kagutom, hindi sa pagkain na literal, kundi sa pagkain spiritual. Di ba narinig natin si Tata, talagang gutom na gutom siya sa salita ng Diyos. Ganyan mga gawin. Ako rin. Mabuting pinagkaluban ako ng Diyos sa pagkakataong ito. Nakalabas ako sa bahay ni Kuya. Kasi doon sa mayroong mga kapatid, mayroong blood pressure, BP. Pag tumaas ang dugo mo, araw-araw, kasi kung hindi ka magpa-BP, walang kain. Anong gusto mo? Magpa-BP ka para may kain o ayaw mong magpa-BP kasi mataas ang dugo mo? Sa araw-araw na gano'n ang sitwasyon, 190 yung dugo ko, kabadong-kabado sila. Wala pa raw akong naramdaman. Sabi ko, wala. May gamot ka ba? Wala rin. Kaya nung bandang huli, mga ilang araw na lumipas, ayan na, pinalabas na ako sa bahay ni Kuya. Hindi naman ako alala, mga kapatid. Dahil kahit pa paano sa awa ng Diyos, may trabaho naman si Ate Destiny sa paligid. Pero, naginayang din ako kasi marami akong atraso. Praise God! Hallelujah! Glory to God! Ngayon, medyo napahaba ang mga kapatid, di ba? Pero lahat ng mga yan, tandaan natin mga kapatid, napaka-importante ang salita ng Diyos na habang buhay, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi bilo, mga kapatid, ang maglingkod sa Diyos. Buhay. Ang sinabi nga, buhis buhay. Buhis, mga kapatid. Kung ating nakita kung paano pinatay ang mga apostol, sa ina nakatali, mga kapatid, yan, ang sakit, di ba? Mapangit. Sa ating ngayon, gutom lang. Pero nakakain pa tayo, di ba? Pero hindi natin alam ang susunod na sitwasyon sa mundong ito, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Balik tayo sa ating binasa na sulat, ang salita ng ating Panginoon na pagsusumamo ni Haring David. Sabi niya sa 33, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Ayan, mga kapatid, humihingi siya ng kahit sa ating Panginoon. Hindi kayamanan ito. Kasi kung mayroon namang mayayabang, natuto sa salita ng Diyos, pero ipaglaban naman dun sa mga di ba? Ipagdibati na hanggang sa magsuntukan na lang. Lalo na kung magpatalo yung kausap mo, magsuntukan na lang kayo. Praise God, hallelujah, dito si King David, hindi makipagsuntukan ito. Espada naman itong kanya. Patayan. Praise God. Pero mayroon siyang Diyos, mayroon siyang puso na pagka-Diyos, mga kapatid. Nais niya na masunod ang salita ng Panginoon, kaya siya nagsusumamo sa ating Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, nagawa pa natin ito. Kasi hindi ito basta-basta ang salita ng ating Panginoon, ang salita ni King David, ang kanyang paghingi ng guide sa ating Panginoon. Hanggang sa wakas ang sabi. Sana sa ating buhay, sabihin natin, Panginoon, maglingkod kami sa iyo hanggang sa wakas. Kasi hindi lang ngayon, maglingkod tayo, bukas wala na. Para bang buti na malapit na marunod sa tubig. Pag ganun gano'n, di ba? Lulubog-lig daw. Pero, hindi mga kapatid, hanggang sa wakas. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ito si King David, hindi ito basta-basta. Warrior ito, mga kapatid. Lahat ng kaaway niya patay pagdating sa kanya. Kaya malupit ito na isang halimbawa sa banal na kasulatan ng Diyos. Kasi hindi ito biro ang ating buhay sa kasalukuyan sa bagong henerasyon. Mapait ang ating karasin, mga kapatid. Ang sabi ng aking asawa, gusto niya at ilis yung mamatay siyang tulog at hindi niya alam ang nangyayari.
Mabuti kung ganun. Hindi naman lahat ng request natin natutupad, di ba? Ang request na natin, Panginoon, patayin mo kami. Ang hindi namin maranasan ang hirap. Hindi lahat. Kukunti lang ang mapagbigyan. Kaya tumanas talaga tayo ng paghihirap, mga kapatid. Kaya sa katulad sa inyo, mga young people, ewan ko kung maapunta namin ng ating buting pasto. Praise God, hallelujah, kung ang Diyos lang ang nakakaalam dito. Purihin ang ating Panginoon. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Mahirap umunawa, mga kapatid, lalo na sa salita ng Diyos. Madaling magbasa. Diba? Madaling magbasa. Kaya lang yung unawa kung paano mo maipaliwanag at maintindihan ng nakikinig sa iyo. Praise God, hinihingi niya ito, ang pagkaunawa. Madaling magbasa, lalo na sa mga may pinag-aralan, mabilis. Ngunit ang tanong kung paano niya maipaliwanag at maipamuhay sa buhay at maipahagi sa kapwa. Praise God. Hallelujah. Naging maayos na hukom si Haring David, naging maayos na hari sa kanyang kapanahonan. Praise God, oo, aking susundin ng aking buong puso. O, diba? Promise to, puro pangako. O, katulad ngayon sa ating henerasyon, nangako. Tapos sasabihin, pinanakuhan ka na nga. Gusto mong tuparin. Diba? Mayroong ganun, diba? Nanakuhan ka na nga. Tutuparin pa? Ganyan mga kapatid sa atin ngayon. Kasi puro biro. Praise God, hindi biro mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ito, sincero ang pakiusap ng David sa ating Panginoon. Ayan, iingatan, oo, aking susundin ng aking buong puso. Hindi pagbibiro ito mga kapatid. Nakikiusap siya sa ating Diyos. Sana ganun din ang ating gagawin sa Panginoon para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga kahirapan na danasin, kapahitan sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa 35, bayaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong pinaaliwan. Hindi rin nais ng Diyos na maglingkod tayo sa Panginoon na malungkot. Lalo na si Aya, nakatingin sa akin, seryoso ang mukha. Pag tumitingin naman ako, nakangiti. Praise God, hallelujah. Nais ng Diyos na masaya tayong maglilingkod. Pero hindi naman lahat ng oras masaya, di ba? Minsan malungkot ka rin. Kasi nga may kanya-kanyang panahon. Di ba? Sabi, may panahon ng pag-iyak, may pagtawa, panahon ng pagsinan, pagkamatay. Lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Praise God, hallelujah. Ngunit huwag nating alisin na masaya tayo na maglingkod sa Panginoon sa gitna ng mga pagsubok na ating danasin sa buhay, mga kapatid. Praise God. Noong panahon ni King David, mapait ang kanyang buhay, mga kapatid. Si King Saul, ang kanyang hari, di makatulog, di ba? Dahil nalaman na ni King Saul na may papalit sa kanya. Si David, hindi niya alam. Pero si Saul alam, dahil sinabi ni Propeta Samuel sa kanyang mga kapatid. Kaya mayroon siyang plano na patayin si David. Yung magtutugtog ka, hanggang sa harapan ka ng hari, bigla kang sisibatin. Ay pag tinumaan ka ng sibat, patay ka talaga. Napakahaba ng talim, mga kapatid, praise God. Ngunit ang pag-iingat ng Diyos ay nasa kanyang buhay, mga kapatid, praise God. Ganyan ang Panginoon ang magproteksyon sa atin. Pero hindi naman lahat sa atin dumating na puro proteksyon na lang. Porkit sa Panginoon tayo, hindi na tayo mamamatay. Di ba? May panahon yan kung sino ang mamatay at kung sino ang mabuhay, madadatan ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Wither lang yan, sabi nga ni Hera. Praise God, hallelujah. Pumili ang ating Panginoon. Sa 36, igiling mo ang aking puso sa iyong mga patutuo at huwag sa kasakiman. Yan, maraming sakim ngayon, di ba? Sakim sa kapangyarihan, sakim sa salapi, sa lahat, mga kapatid. Mas gusto pang ipakain ang mga pagkain at tira sa mga aso kaysa ibigay sa
tao. Diba? Ganun ang mga mataas ang mga makapangyarihan, mga kapatid, mga mayayaman, number one yan. Pero hindi naman lahat sila masama. Kasi buhay din natin sila. Mayaman sila kung tayo nabubuhay. Pero pa ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya yan ang pakiusap ni Haring David sa kanyang buhay. Huwag sa kasakiman. Kaya buhay siya na matuwid sa piling ng Diyos sa kabutihan lahat ng mabuting bagay ginawa niya sa kanyang kapanahunan. Sa 37, alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Yan. Ano ba yun? Yung tumingin ka ng walang kabuluhan. Yung masasamang gawain. Diba? Dapat sa mga anak ng Diyos, hindi na tayo masaya. Alam kong hindi na tayo masaya sa mga gawain hindi pabuti. Mga sugal na yan. Mga sabong. Kung ano-ano, mga kapatid, patay simpi. Siguro sa mga young people, hindi nakarating ng patay simpi na ilaw. Kumikista. Praise God, hallelujah, glory to God. Uso nung araw yan, ilalo na ngayon. Tatago lang. Glory to God, hallelujah. Yan, ang pakiusap ni David sa Panginoon. Sa pagtingin sa walang kabuluhang bagay. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. Puro sa Panginoon, mga kapatid, ang kanyang hiling na patnubayan siya ng Diyos. Papagtibayin mo sa 38, papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod ng ukol sa takot sa iyo. Parang notaryo, papagtibayin, may notaryo. Hallelujah, glory to God. Hindi lamang may mabasa, kundi humihingi siya na maging matibay sa kanyang puso ang salita ng Diyos na kanyang na dumating sa kanyang buhay, mga kapatid, na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sana ganun ang gagawin natin sa Panginoon, mga kapatid. Praise God, alisin mo ang aking kadustaan sa 39 at aking kinatatakutan sapagkat ang mga kahatulan ko'y mabuti. Praise God, hallelujah. Yan ang ating hinihiling. Yung mga kahirapan, mga kapatid, dugdi-dugdi naman, di ba? Tumatapak pa tayo. Hindi tayo may paghihirap din, pero kuhay pa tayo at lumalaki naman yung katawan natin. Kain naman tayo 3 pieces sa isang araw. Praise God, hallelujah. Ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Si Buboy nga, medyo pumayat na siya ngayon. Diba? Dati malaki ang katawan ni Buboy, medyo nabawasan. Naging slim na yung katawan ni Buboy. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Okay lang kay Buboy, mga kapatid, kasi bata pa siya. Yung panunaw. Pero kung kagaya namin, hindi na pwede. Yung ating dating pasto, diba? Slim na rin yung body niya. Praise God, hallelujah. And doon nga sa pinuntahan natin doon sa pag-exercise na namin, sabing, pugi ka pa rin. Yung ating puting pastor, pugi pa raw. Hindi ako kumukontra, mga kapatid. Praise God, hallelujah, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Alisin sa 40, narito ako'y nananapig sa iyong tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Na nananapig si King David sa salita ng Diyos. Tuwang-tuwang siya. Hallelujah, na sumunod sa salita ng ating Panginoon. Sa atin kaya ganun din. Praise God. Hallelujah. Sa atin nga. Parang hindi, di ba? Pero mo, mayroong isang buwan din tayo makasimba. Okay lang. Di ba? Malayo tayo dito kay King David, mga kapatid. Malayo. Pero, ini-exercise natin na matupad natin ang salita ng Panginoon. Matindi ito. Nananapig siya. Tayo, isang buwan din makasimba. Pag nagkita, okay na. Diba? Long time no see, but now see now. Yan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sana ganun ang ating gagawin, mga kapatid. Lalo na sa mga young people na panakita at hindi natin alam ang sitwasyon sa mundo ito, mga kapatid. Nawa ang salita ng Diyos na ating nababasa ay manatili ito sa presensya ng ating Panginoon.
sa presensya natin, mga kapatid. Praise God. Dito naman sa Santiago, di naman gaanong katagalan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. Praise God, hallelujah. Huwag maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang sitwasyon pala ng aking sitwasyon sa aking buhay, mga kapatid, dinadaya ko yung sarili ko kasi nakikinig lang ako. Nakikinig lang ako, hindi ako nagsasalita. Sumusunod lang ako sa ating puting pasto noong araw. Hanggang ngayon, sumusunod naman ako sa likuran. Praise God, hallelujah, pero hindi ako nagsasalita. Pero nagsishare din ako ng salita ng Diyos sa mga iba, pero hindi ako tumatayo dito na magsasalita sa inyong mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Masama pala yun. Yung tagapakinig lang, lalo na kung hindi mo to pa rin yung salita ng Diyos. Pag narinig mo, bukas, mamaya wala na. Yan, masama yun mga kapatid, ha? Kailangan tuparin natin, gawin natin ang salita ng ating Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Bigyan natin ng halaga ang salita ng ating Panginoon. Ang mga iba, maraming mga verse na alam, di ba? Praise God, mabilis sila mag-memory. Matalas ang mga utak, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pero sa akin, ilista ko muna. Matagal na memorya yan. Marinig ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ayan. Kung titingin tayo sa salamin, alam natin yung mukha natin. Kung pugi ka o pangit, pagtalikod mo, wala. Parang ganun din ang salita ng Diyos. Napakinggan natin ngayon na sa ating mga buting pastor, nangaral siya, tinanong mo sa labas, hindi alam. Pati yung topic, yung pamagat, hindi alam. Meron ganun mga kapatid, praise God. Kung alaman, mamaya bukas kalimutan yun. Masama yun mga kapatid. Kailangan ating matandaan kasi yun yung magbibigay sa atin ng lakas upang mapanatili natin ang presensya natin sa Diyos, mga kapatid, praise God. Sa 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at pagdakay kanyang nalimutan kung sino siya. Yan, ganun ang mangyayari, mga kapatid. Nalilimutan na natin. Tingin tayo sa salamin, kita natin yung kapugian natin. Pagtalikod mo, kung sabihin, kamukha mo, parang si Gretchen. Diba? Ganun, mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon. Hindi dapat ganun. Dapat maintindihan natin, maunawaan natin ang salita ng Diyos, lalong-lalo na maipamuhay natin sa mga young people, marami nang alam sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ang ating Diyos, hallelujah, at salamat sa ating Panginoon. Dito naman sa isang halimbawa, nagising ka isang araw na discover mo na wala kang internet connection. Ang internet, mga kapatid, ay importante sa buhay ng tao, lalo na sa kasalukuyan. Ngayon, nasira ang tower, hirap na hirap siya makasurvive. Kung paano niya masurvive, isang araw lang, mga kapatid, hirap na hirap. Kung sanay ka sa internet, siyempre, hindi na gumana yung mga mga kagamitan mo. Ngayon, kung sa atin kaya, isang araw, mawalan tayo ng connection sa Diyos isang araw, magpapanik ba tayo? Diba, ang dito, minsan nga isang buwan pa, mahigit pa. Pag nakita mo, masaya pa rin magpapit. Praise God, hallelujah. Parang hindi nagpapanik, yung easy lang. Hindi ganun dapat, mga kapatid. Dapat magkaroon tayo ng pagkauhaw, pagkatuto sa mga salita ng Diyos sa ating buhay. Praise God, hallelujah. Kaya yan, panalangin, pagpapasa ng banal na aklat, para lalo tayong tumibay, ano man ang pagsubok sa darating sa buhay natin, mapagtagumpayan natin, mga kapatid. Lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin maligtas
ang kapatid mo, magulang mo, kundi kanya-kanya tayong kaligtasan sa ating buhay, mga kapatid. Katulad nito, tayo na lang ng dito, mga kapatid. Magulang natin, mga kapatid natin, wala na. Ayan, ang magagawa natin, ipanalangin natin sila. Nanawa, makabalik at maayos ang sitwasyon natin. Sana may palugit pa, mga kapatid. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At dito sinasabi ni King David sa 105, 119, ang sabi, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Yan, mga kapatid. Yan ang sabi ni King David sa 105 verse. Kaya sana ganun din ang ating gagawin sa ating buhay, na-exercise natin palagi ang salita ng Diyos at hindi tayo tagapakinig lang. Lalo na si Victor, marami na siyang natutunan sa salita ng Diyos, sa mga young people, marami na silang alam. Ako, hindi nga, mga kapatid, kasi nga hindi ako magsasalita. Hindi ako nagsasalita, tagapakinig lang, pero masama pala yun. Kailangan may time din na magsasalita ka. Para ma-share mo sa iyong kapwa ang kahalagahan ng salita ng Diyos na ating ipinamuhay, mga kapatid. Ang sabi rito, recharge your spiritual battery plug into the school. Ayan, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Ang ating kalakasan ay ang salita ng ating Panginoon. Lagi tayong nakakunik doon sa presensya ng Diyos para manatili tayo, mga kapatid, hanggang sa wakas. Katulad ni King David. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa inyo, mga kapatid. Praise God, isang palakpak sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, hallelujah. At tayo na ba tayo? Ipagkalog ko na sa ating butihing pastor. Praise God.